Pakinggan ninyo ito si Regal Oliva. Hindi naman ito nung nakaraan nagalit tayo rito pero may punto yung sinasabi niya rito sa kanyang vlog pakinggan nyo. There are questions that refuse to disappear. Questions that linger, not because they are sensational, but because they go to the heart of fairness, accountability, and equal application of the law. Why does it appear that senators are being more aggressively targeted in... Senators are aggressively targeted in case filings. Puro senador lang. Bakit walang nakakasuhan na mga congressman? Oo, sasabihin nyo na naman, kayo talaga pinagtatanggol nyo si Jinggoy, si Chis Escudero. Pinagtatanggol nyo si Grace po. Hindi natin pinagtatanggol. Sabi ko nga sa inyo, ikulong natin lahat yan, maganda. Pero dapat, hindi lang sila, pati yung mga congressman, ikulong natin. Si Bersamin, ikulong natin. Si Bongbong, si Romuald, lahat sila ikulong natin. Suspect sila lahat Hindi ba? Bakit puro senador lang? Ano yung mas malakas ba yung senador? Mas malakas ba yung congressman kaysa sa senador? O meron sa senado na hindi inaalagaan yung kapakanan ng kanyang tahanan ng mga senador? Kasi mga senador lang yung nakakasuhan Pangit man yun. Case filings, while members of the House of Representatives seem comparatively overlooked. Under our Constitution, it is the lower house that originates appropriation bills. If the alleged mastermind once held leadership there, why is it the Senate absorbing most of the prosecutorial heat? Yes, kasi Congress, power of the purse. Congress, sa kanila nagsisimula ang budget. Ipipirmahan ng presidente kung magkano ang budget ngayong taon. Halimbawa, ang budget ngayong taon, 16 trillion. Pipirmahan ng presidente yun, pupuntahin sa Congress. Yung Congress ngayon ang mag-a-allocate ng mga budget per department. Sila ang maglalagay. Tapos pagkatapos nun, pupunta yun sa Senate. Pagpunta sa Senate, dadagdagan o babawasan ng Senado yun. Pero lahat yun, nung una, pati yung mga insertion, allocables, lahat, nandoon yun sa Congress. Kasama yung appropriations sa committee chairman. Pagdating dyan, yung Committee on Finance, dyan sa Senado, i-review yun, i-approve lang nila yun, i-disapprove, ibabalik sa Congress kung disapprove, kung okay na, planchado na, papasa na nila yung pipirma na ng presidente. So nagsisimula sa presidente, pupunta sa Congress, tapos i-review lang ng Senado, kulang na yung panahon, tapos babalik ulit yun sa presidente. So Kongreso talaga ang may unang-unang maglalagay ng mga kung ano-anong mga budget, pati mga priorities ng mga project dyan. Congress ang mag-approve niyan. Bakit Senado binabanatan? Is this balanced scrutiny or strategic deflection? Why is former Senator Bong Revilla detained when allegations from DPWH Undersecretary Roberto Bernardo himself suggest facilitation of key transactions? If overt acts were committed, why is there no plunder case pending against the implementer? Di ba? Sino nag-implement ng proyekto? Tama naman Meron tayong plunder na kaso kay Bong Revilla. Tapos siya nakakulong. Sino ba nag-implement noong mga proyekto? Ang senador naman nagre-request lang ng project yan Sino nag-implement ng proyekto? Kung sinasabi ninyo na yung pinapa-implement ng isang senador na na proyekto dubious. Sino magi-implement noon? DPWH. Sino magpopondo noon? Si DBM, si Pangandaman. Sino mag-a-approve noon? Presidente. Bakit siya lang ang may kaso? Dapat lahat sila may kaso kung magkakasabwat sila dyan. Kasi kung may perang natanggap si Bong Revilla, I'm pretty sure, yung mga tao na nagbigay ng mga pera sa kanya, na gano'n ng mga pera sa kanya, yung mga tao na nag-facilitate na itong mga proyekto na may komisyon siya, dapat lahat yan damay. So itong si Bernardo, si Alcantara, yan yung mga utak ng sindikato dapat may plunder case din sila. Bakit si Bong Revilla na? Sino pa? Sino nag-approve? Nag-approve, presidente, nag-release ng pera, DBM. So dapat lahat sila meron. Sa Pangandaman, dapat meron din. Kasi kung may approval ni Bersamin yan, dapat si Bersamin meron din. Lalo na kung pinirma ng presidente yan, dapat presidente meron din pananagutan. Bakit si Bong Revilla lang? And this applies to all. Hindi lang kay Bong Revilla o kay Chis Escudero, kay Nancy Binay, kay Grace po, kay Jinggoy, kay Villanueva. It applies to all. Na kung kakasuhan mo sila, okay man lang. Sabi ko kasi yung kulong natin lahat. O kung magnanako yan, ikulong yan. Pero hindi lang sila, dapat lahat nakakulong. Walang masama doon kung lahat sila ikukulong mo, di ba? Para matigil ang corruption sa Pilipinas. Hindi Ikukulong lang natin yung pinakamahina, pinaka-vulnerable. Anong justice ang natanggap natin? Is detention reserved only for certain surnames? Why is there limited visible scrutiny over key officials who sat at the center of fiscal and infrastructure power? Former Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yung mga yan.
DepEd Undersecretary Give Olivar. Oh, yung mga yan. DPWH Oh. Undersecretary Roberto Bernardo. If budgets were approved, funds released, projects implemented, should not accountability travel the chain of command? Tama. O, kung nakakulong, kung dinidiin natin, si Senator Bong, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Villanueva, kung sino-sino, kung idinidiin natin sila, bakit itong mga co-perpetrators hindi? O, bakit si Bonoan na taga DPWH na nag-approve ng ng proyekto na yan, hindi mo kinasuhan. Yung Alcantara at saka Bernardo, in-state witness mo. Tapos yung Pangandaman na nag-release ng budget, si Bersamin, si Dry Give, si Papangulong Bongbong, bakit hindi sila nadadamay? Pwede ba yan? Nagawin lang yan ng isang tao? Ano yun? Si Bong Revilla, humahawak ba siya ng pera? Hindi, yung mahawak ng pera si Bong Revilla at kung sino man senador. Walang senador ang may hawak ng pera. O mayroon sila, nire-request na proyekto. Kung may komisyon sila, may kickback sila sa proyekto na yon, ang magbibigay nun sa kanila, alam nyo kung sino? Ang magbibigay at mag-aalaw na magkaroon sila ng kickback, eto mga putang inang mga ito, DPWH, sila Pangandaman, yung mga Bersamin na yan. Yan, sila yung magbibigay ng go doon sa komisyon niya. Actually, nagkakatawaran pa nga yan eh. O ganyan yan. Ang senador may hawak na pera, walang hawak na pera yan. Ang pera nasa DBM. Ang meron lang siya request. At saka kung may kickback siya sa request na yon. Ngayon, sa request na yon, ang mag-a-approve nun, yung mag-i-implement, which is, sino ba ang implementing body o implementing office ng mga proyekto? DPWH. So it's up to the DPWH kung sino sa mga senador ang bibigyan nila ng proyekto at kung magkano yung komisyon na ibibigay nila. Kung ang isang senador masyadong malaki yung komisyon na hinihingi niya, hindi nila ibibigay yun doon. Kasi wala na silang kikitain. Kasi importante din sa mga hayop na ito, mga taga DPWH, may kitain sila. Kasi kung kinuha na ng lahat ng senador, lahat ng kickback, kita, edi nga sila. Ikaw lang kumita, hindi naman pwedeng ganyan. So, kung may pagkakasala ang isang senador at kumita siya, sigurado ako kumita DPWH, kumita ang district engineer, kumita ang DBM, lahat yan sila kumita. So, dapat hindi lang isa yung nakakulong ngayon. Dapat lahat sila. Kung nakalabas ito, yung isang nakakulong, dapat palabasin nyo na rin. Para masaya. Hindi pwedeng kalahati lang ang imbestigahan. These are not reckless accusations. These are institutional questions. Because when justice appears selective, when prosecution appears calibrated, when impeachment appears timed, the people begin to wonder, is this equal application of the law or is this political choreography? Political choreography yan. Oh, napakaganda niyan. Kasi dito mo makikita, sabi ko nga sa inyo, Bong Revilla is from Cavite. At yung nagtulong-tulong para ipakulong siya, lahat tiga Cavite. Kayo nang bahala mag-connect the dots. So, pero yan yung mga nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. At hindi tayo pititigil, hindi tayo hihinto, hindi tayo magpapatakot sa mga yan. Kahit ano pa ang abutin natin, laban lang tayo dire-diretso. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Sa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.